Kamusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos. Ngayon ay susuriin natin ang paksa tungkol sa kakulangan sa bakal o iron deficiency. Bilang isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa larangan ng medisina dito sa Pilipinas, ibabahagi ko sa inyo ang mga mahahalagang kaalaman na ito na hango sa aking mga naging pasyente. Alam niyo ba na sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa inyong mga kuko, balat, at maging sa mga kakaibang paglilihi o cravings, sinusubukan ng sabihin ng inyong katawan na kulang kayo sa iron? At ang kapansin-pansin sa aking klinikal na karanasan sa loob ng 3 dekada, maraming kaso ng kakulangan sa iron ang nagiging unang senyales upang matuklasan namin ang mas malalalang sakit tulad na lamang ng colon cancer. At kung mapapansin ninyo, nang maaga ang mga senyales na ito, makakatulong ito upang mabago ng tuluyan ang estado ng inyong kalusugan. Magsimula tayo sa pinakaklasikong senyales, ang pamumutla ng balat. Ang red blood cells sa inyong dugo ay mayroong protina na tinatawag na hemoglobin. Ito ang nagbibigay ng pulang kulay sa ating dugo at tumutulong sa pagdadala ng oxygen sa buong katawan. At sa sentro ng hemoglobin ay matatagpuan ang iron, bakal. Ito ang nagdedetermina ng kakayahang kumapit at magdala ng oxygen. Kapag kulang sa iron ang katawan, bababa ang dami ng hemoglobin. At hindi lamang uunti ang red blood cells kundi magiging maputla at hindi na ito epektibo. Dahil dito, nagbabago ang kulay ng dugo at mapapansin ninyo ito mismo sa inyong katawan. Isang simpleng paraan para ma-check ninyo ito sa bahay ay ang pagharap sa salamin at dahan-dahang paghila pababa ng ibabang talukap ng inyong mata. Ang panloob na bahagi nito ay tinatawag na conjunctiva. Normal na kulay pink o mapula ito dahil sa maraming ugat ng dugo. Pero kung mapansin ninyong maputla ang bahaging ito o halos pumuti na, maaaring senyales ito ng anemia dahil sa kakulangan sa iron. Isa pang bahagi na maaari ninyong tingnan ngayon din ay ang inyong mga palad. Kapag iniunat ninyo ang inyong kamay at tiningnan ang mga linya sa palad, karaniwang mas matingkad ang kulay ng mga linyang ito kaysa sa balat sa paligid. Pero kung naging maputla ito at mahirap nang makita, isa rin itong babala na dapat pansinin. Gayunpaman, para sa ating mga Pilipinong may moreno o morenang balat, maaaring hindi agad ito halata, kaya kailangan itong ikonsidera kasama ng iba pang senyales sa katawan. Ngunit, ang kakulangan sa iron ay hindi lang nagpapaputla sa inyo. Ang mas malaking problema ay ang hindi pagtanggap ng inyong katawan ng sapat na oxygen. Isipin ninyo na ang bawat selula sa inyong katawan ay parang isang makina na nangangailangan ng oxygen para gumana. At kapag bumaba ang oxygen na ito, babagal ang buong sistema. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ninyo ay lagi kayong pagod kahit wala naman kayong masyadong ginagawa. Ang mga simpleng gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o pagbitbit ng magaan na pinamili mula sa palengke ay nakakahingal na. Maaari ring bumilis ang tibok ng inyong puso dahil sinusubukan ng katawan na bumawi sa pamamagitan ng mas mabilis na pagbomba ng dugo. Susunod, tingnan ninyo ang inyong mga kuko. Sa ibang taong kulang sa iron, ang kanilang mga kuko ay numinipis, humihina, at lumulubog sa gitna na nagiging hugis kutsara. May isang tipikal na kaso dito sa Maynila. Isang 22 anyos na dalaga ang nagpakonsulta sa akin dahil sa matinding pagod na matagal na niyang nararanasan. Nang suriin ko siya, nakita kong kakaiba ang hugis ng kanyang kuko. Kinumpirma ng blood test na mayroon siyang malalang anemia. Matapos ko siyang bigyan ng iron supplement, bumuti agad ang kanyang pakiramdam. Pwede nyo ring itest ito sa bahay sa simpleng paraan. Magpatak ng isang patak ng tubig sa ibabaw ng kuko. Kung malusog ang inyong kuko, dadaloy lang ang tubig. Pero kung naipon ito sa gitna na parang maliit na kutsara, maaaring senyales ito ng spoon-shaped nails koilonychia. Ngayon, isang napakakakaibang senyales, ang paglilihi o matinding paghahanap na kainin ang mga bagay na hindi naman pagkain. Sa kakulangan sa iron, isang napakakaraniwang senyales ang gustong-gustong ngumuya ng yelo, ice cubes, o kaya ay naghahanap kang kumain ng hilaw na harina, yeso chalk, o maging lupa. Hindi po ito normal. Sa katunayan, kapag nakakita kami ng pasyenteng walang tigil sa pagmuya ng yelo, agad naming iniisip na i-check ang level ng iron sa kanilang katawan. Sa madaling salita, ang mga unang senyales ng kakulangan sa iron ay madalas na nababalewala, ngunit kung titingnan mong mabuti, laging may paraan ang katawan para magsalita. Ang tanong ay, nakikinig ka ba?
Kung iniisip mo na ang kakulangan sa iron ay nagdudulot lamang ng pagod o pamumutla, ang totoo ay naaapektuhan nito ang maraming bahagi ng katawan, maging ang utak at immune system. Magsimula tayo sa isang bahagi na napakasensitibo sa kakulangan sa nutrisyon, ang dila. Normal na may maliliit na umbok, papilya, ang ibabaw ng ating dila na tumutulong sa atin na malasahan at maramdaman ang tekstura ng pagkain. Ngunit kapag kulang sa iron, unti-unting nawawala ang mga umbok na ito, kaya nagiging makinis at makintab ang dila na parang pinakintab na bato. Ang kondisyong ito ay tinatawag na atrophic glossitis. Hindi lamang anyo ang nagbabago, maaari ka ring makaramdam ng sakit kapag kumakain o mawalan ng gana dahil hindi na masarap ang pagkain. Bakit kaya? Dahil ang dila natin ay napakabilis magpalit ng selula. Sa araw-araw na pagkain at pagsasalita, sapat na ito para magasgas ang ibabaw ng dila, kaya palaging kinukumpuni ito ng katawan. Kapag kulang sa iron, bumabagal ang prosesong ito, kaya hindi agad nakaka-recover ang dila. Isa pang nakakagulat na senyales na hindi natin gaanong napapansin ay ang pagkulay pula ng ihi matapos kumain ng beets remolatsa. Ang beets ay may natural na kulay. Sa mga malulusog na tao, madaling nadudurog ng katawan ang pigment na ito. Pero para sa mga taong kulang sa iron, humihina ang kakayahan nilang tunawin ito, kaya dumidiretso ang kulay sa ihi na nagiging kulay pink o pula. Bagaman hindi ito eksaktong test, kung madalas mo itong nararanasan, isa itong pahiwatig na dapat nating pansinin. Susunod ay ang pagkakaroon ng bitak o sugat sa gilid ng labi, angular cheilitis. Marami sa atin ang nag-aakala na ito ay simpleng singaw dahil sa init ng katawan o dahil lang sa kakulangan sa ordinaryong bitamina. Tama ba? Pero ang totoo, pwede rin itong senyales ng kakulangan sa iron. Ang gilid ng labi ang nagkokonekta sa balat at loob ng bibig. Kailangan itong maging malambot pero nakakayanan ang maraming galaw tuwing nagsasalita at kumakain. Kapag kulang sa iron, humihina ang tisyo rito, madaling magbitak, mamaga at maari pang maimpeksyon. At hindi lang dyan nagtatapos, pinapahina rin ng iron deficiency ang inyong immune system. Mas madali kang kapitan ng fungal infections tulad ng buni o alipunga sa paa. Sa totoo lang, palaging nasa paligid natin ang mga bakterya at fungi na ito, lalo na sa mainit at maalinsangan nating klima sa Pilipinas. Kung malakas ang ating immune system, kontrolado natin ito. Pero kapag kulang sa iron, napakahina ng operasyon ng mga immune cells dahil kulang sila sa materyales, kaya mas madaling atakihin ang katawan. Isipin nyo ito. Ang immune system ay parang isang hukbo ng sundalo, at ang iron ang nagsisilbing bala o armas nila. Kapag kulang sa iron, nandoon pa rin ang mga sundalo, nakatayo, pero wala silang armas para lumaban. Isa pang madalas balewalaing senyales ay ang restless leg syndrome o pangangalay at hindi mapakaling mga binti. Ito yung sobrang hindi komportableng pakiramdam sa mga binti na nagiging dahilan para hindi ka makahiga ng maayos. Lalo na sa gabi, mapipilitan kang igalaw, itiklop at iunat ang iyong mga binti para lang mabawasan ang nararamdaman mo. At ang nakakagulat, kahit na ang resulta ng iyong blood test ay nagpapakitang nasa low normal ang level ng iyong iron, maaari mo pa ring maranasan ito dahil maaaring kulang na ang iron sa mismong utak mo. At hindi lamang pisikal ang epekto. Ang kakulangan sa iron ay direktang nakakaapekto sa inyong mood at emosyon dahil kailangan ng ating utak ang iron upang makabuo ng mga neurotransmitters tulad ng serotonin at dopamine. Ito ang mga kemikal na nagbibigay sa inyo ng pakiramdam ng saya, motibasyon, at focus. Kapag kulang ka sa iron, makakaramdam ka ng mental na pagod, madaling madepress, nawawalan ng gana sa trabaho, at pati sa buhay. Isang bagay na hindi inaasahan ng marami ay ang pagtaas ng panganib na ma-stroke dahil sa kakulangan sa iron. Bakit? Dahil kapag kulang ang katawan sa iron, gumagawa ito ng reaksyon na pabilisin ang produksyon ng platelets, ang mga selulang tumutulong para mamuo ang dugo. Kung masyadong mataas ang platelets, mas madaling magkaroon ng blood clots na hindi natin gusto, na maaaring bumara sa mga ugat, lalo na sa utak na napakadelikado. Bukod dito, may ilan pang maliliit na senyales na dapat din nating bigyan ng pansin. Halimbawa, ang hindi maipaliwanag na pangangati ng balat, paglagas ng buhok na mas malala kaysa sa normal, o ang pangingitim ng ilalim ng mata, dark. Pinapakita ng lahat ng ito na ang kakulangan sa iron ay hindi isang simpleng issue. Naaapektuhan nito ang buong katawan mula sa balat, hanggang sa immune system, sa ating emosyon, at maging sa utak. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga sanhi. Hanggang dito,
Marahil iniisip mo na siguro kulang ka lang sa pagkain ng pulang karne, red meat, kaya ka kulang sa iron. Pero hindi ganoon kasimple ang katotohanan. Base sa aking karanasan sa mga ospital dito sa Pilipinas, maraming Pilipino ang kulang sa iron na lumalapit kay Dr. Althea at nagsasabing hindi nila alam kung bakit. Sinasabi nila na magana naman silang kumain pero hindi na-absorb ng kanilang katawan ang iron. At kung hindi natin naiintindihan ang tamang dahilan, ang pag-inom lang ng iron supplements ay isang pansamantalang tapal lamang, habang ang tunay na problema ay tahimik na lumalala. Kaya samahan ninyo ako, si Dr. Althea, nahimayin ang pinakakaraniwang unang dahilan. Ang chronic blood loss, pabalik-balik na pagdurugo. Sa mga kababaihan, lalo na sa mga nasa reproductive age, kapag mahaba ang araw ng kanilang regla o masyadong malakas, maaari itong magdulot ng malaking pagkawala ng iron buwan-buwan. Pero paano naman sa mga kalalakihan o sa mga babaeng menopause na? Ang kakulangan sa iron dito ay palaging isang seryosong babala at ang pinakadapat bantayan ay ang pagdurugo sa bituka o sikmura, GI bleeding. Ang nakakatakot dito, kadalasan ay nangyayari ito ng tahimik. Wala kang makikitang sariwang pulang dugo, hindi mo rin direktang nararamdaman ang sakit pero araw-araw ay nawawalan ng kaunting dugo ang iyong katawan. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa matinding iron deficiency. Sa ilang mga kaso, konektado ito sa mga seryosong karamdaman. Halimbawa, ulcer sa sikmura, pagkakaroon ng polyps o minsan ay colon cancer. Kaya sa larangan ng medisina, kapag ang isang matandang Pilipino, lalo na kung lalaki, ay kulang sa iron na walang malinaw na dahilan, pinapayo ko agad na i-check ang kanilang tiyan o bituka, endoscopy, colonoscopy. Isa pang dahilan na pangkaraniwan ngunit madalas makaligtaan ay ang pagbaba ng absorption, pagsipsip ng iron. Maaring kumakain ka ng sapat na iron pero hindi ito tinatanggap ng iyong katawan. Nangyayari ito kapag walang sapat na asido ang iyong sikmura. Ang stomach acid ay hindi lamang pangtunaw ng pagkain. Ito rin ang nagpapalaya sa iron para maabsorb ng katawan. Kung matagal ka nang umiinom ng mga gamot na antacids o may issue sa sikmura tulad ng GERD, malaki ang epekto nito sa pag-absorb ng iron. Bukod pa rito, may mga sakit sa bituka na pumipigil sa absorption kaya ang iron ay dumadaan lang sa katawan nang hindi nagagamit ng tama. At ang pinakahuling salik na napapanahon ngayon ay ang ating diet. Hindi porket nagda-diet ka ng healthy ay sapat na ito. Kung ang iyong kinakain ay kulang sa iron-rich foods na madaling maabsorb tulad ng pulang karne o atay, o kaya ay puno ng mga pumipigil sa pag-absorb ng iron, gaya ng pag-inom ng tsaa o kape, tulad ng paborito nating kapeng barako, pagkatapos agad kumain kahit marami kang kinakain, kukulangin pa rin ang katawan mo. Isa pang mahalagang punto, hindi pare-pareho ang pangangailangan ng iron ng bawat isa. Ang mga buntis na Pinay, mga lumalaking bata, at mga atletang matindi ang workout, ay may mas mataas na pangangailangan sa iron kaysa sa normal. Kapag hindi ito natugunan, madaling mauuwi sa iron deficiency. Sa madaling salita, ang kakulangan sa iron ay hindi lamang sa kulang sa kinakain. Resulta ito ng maraming bagay. Patagong pagdurugo sa mahabang panahon, issue sa pag-absorb sa sikmura at bituka, maling diet, o mas mataas na pangangailangan na hindi napupunan. At ang pinkamahalagang dapat ninyong tandaan sa vlog na ito ay minsan, ang kakulangan sa iron ay hindi ang pangunahing problema, kundi isang senyales o alarm lamang para sa isang mas malaking sakit na nakatago sa likod nito. Ang susunod na tanong na natatanggap ko ay, ano ang dapat naming gawin kung naghihinala kaming kulang kami sa iron, Dr. Althea? Unang-una, pinapayo ko sa lahat, huwag kayong basta-basta bibili ng iron sa botika para inumin ng walang reseta. Isa itong napakakaraniwang pagkakamali dahil kung ang dahilan ay patagong pagdurugo o problema sa absorption, ang pag-inom ng iron ay pansamantalang lunas lamang. Samantalang nandoon pa rin ang tunay na problema. Ang unang hakbang at pinakamahalaga ay kumpirmahin ang diagnosis. Kailangan ninyong magpa-blood test, CBC, para malaman ang inyong hemoglobin, ferritin para makita ang reserbang iron sa katawan, serum iron, at transferring saturation. Ang mga resulta na ito ang magsasabi kung talagang kulang nga kayo sa iron at kung gaano ito kalala. Kung nakumpirma ng resulta na kulang ka sa iron, ang pangalawang hakbang, hanapin ang dahilan. Ito ang bahaging madalas lalaktawan ng marami, pero ito ang pinaka-importante. Depende sa kaso, ako, bilang doktor ninyo, ay magbibigay ng rekomendasyon. Halimbawa,
Kung babae ang pasyente, aalamin ko ang tungkol sa regla niya. O kaya'y magre-rekomenda ako ng endoscopy at colonoscopy kung naghihinala ako ng pagdurugo sa bituka. Susuriin ko rin ang kanyang diet at araw-araw na pamumuhay. Kapag naiintindihan na natin ang dahilan, doon pa lang magiging totoong epektibo ang paggamot. Sa pag-inom ng iron supplement, may 3 maliliit na patakaran na dapat tandaan. Una, piliin ang tamang uri ng iron. Ang mga organic na uri tulad ng ferrous fumarate o ferrous gluconate ay mas madaling maabsorb at hindi gaanong nakakasakit sa sikmura kumpara sa ibang uri. Pangalawa, inumin ito ng tama. Pinakamagandang maabsorb ang iron kung walang laman ang sikmura, empty stomach. Pero kung nasisikmura ka, pwede itong inumin pagkatapos ng light meal. Sabayan mo ng vitamin C halimbawa, uminom ka ng katas ng kalamansi o dalandan dahil mas napapabilis nito ang absorption. Pangatlo, iwasan ang mga kumokontra dito tulad ng tsaa, kape, o calcium tulad ng gatas. Kung iinumin mo ang mga ito ng malapit sa oras ng pag-inom mo ng iron, malaki ang ibababa ng kakayahan ng katawan mong sipsipin ng iron. Ngunit tandaan na ang iron supplements ay hindi lamang ang solusyon. Ang inyong kinakain sa araw-araw ay napakahalaga. Dapat itong maging prioridad. Mga pagkaing mayaman sa iron na madaling maabsorb, tulad ng pulang karne, atay, seafoods, isabay sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng kalamansi, bell peppers, at limitahan ang kape o tsaa pagkatapos kumain. Bukod dito, kung mayroon kang ibang sintomas tulad ng hindi maipaliwanag na matagalang pagkapagod, biglaang pagbagsak ng timbang, maitim na dumi na parang dinuguan, o may bahid ng dugo, pinapayo ko na huwag ninyo itong ipagpaliban. Ito ay mga babala ng mga mas malalang sakit na kailangang masuri agad ng mga espesyalista. Bilang buod, kapag naghihinalang kulang ka sa iron, kailangan mong gawin ang 3 hakbang na ito. Una, kumpirmahin sa pamamagitan ng pagpapa-blood test. Pangalawa, hanapin ang ugat ng problema. At pangatlo, ayusin ang pamumuhay at uminom ng tamang supplement. Dahil ang pinaka-importante ay hindi kung gaano karaming iron ang iniinom mo, kundi kung nagagamit ba talaga ito ng iyong katawan. At kung nakatulong sa inyo ang nilalaman ng video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Dr. Althea Ramos para makakuha ng karagdagang madaling intindihin at praktikal na kaalaman sa kalusugan araw-araw. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video ngayong araw. Hangad ko na lagi kayong malusog at puno ng enerhiya. At kayo ba ay nakakaranas ng alinman sa mga senyales na ibinahagi ko? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na video. Paalam!